itong si Sara Duterte ay nahihirapan na, hindi ho nakatiis. Bigla ang pagbaba sa pwesto, bigla ang pag-resign ay mangyayari ho, mga kaibigan, kung ito ho. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mainit-init pa, mga kaibigan, latest update kay Sara Duterte tungkol dito sa impeachment laban ho kay Sara Duterte. Naku po, biglang bababa, biglang mag-resign Sara Duterte sa pwesto bilang Vice Presidente para makatakbo sa darating na halalan sa pagka-presidente. Iyan ho ang malaking katanungan, malaking question mark ang ating tatalakayin, mga mahal kong taga-subaybay. Huwag po kayong aalis dahil napakainit, matindi ang ibabagi ko po sa inyo, at inaanyayahan ko po kayo kapag mayroon po kayong pagkakataon, huwag nyo pong kaligtaan, panoorin, pakinggan ang vlog na ito. Nako, magugulat kayo. Sara Duterte biglang magre-resign, biglang bababa sa pwesto para hindi tuluyang mahatulan sa Senado, at nang sa ganon makakandidato siya bilang presidente sa darating na halalan sa presidential election. Nako po, bago ko po ibahagi sa inyo, isang like naman ho sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Eto, shoutout po sa lahat, mga mahal kong taga-subaybay. At ayaw ko nang patagalin Ako'y sabik na rin ho na marinig, mapakinggan, mapanood itong ibabahagi ko po sa inyo. Nako, ay hindi ho nakatiis si Sara Duterte. Hindi na rin makayanan siguro, dahil bumigay na rin ang kanyang isip. Siguro pinag-iisipan niya ito ng matagal na panahon, na kung sakaling dumating na siya ay ma-impeach at aprubahan sa Senado, ay talagang kusa siyang bababa ng mga taktika, strategy na kanyang gagawin. Ito, mga kaibigan, team who will be assisting all of us, and of course there will be volunteer private prosecutors also who will be joining the public prosecutors or the prosecution team as we do this prosecution for the purpose of impeachment trial. Ma'am, dun po sa, this is more forward-looking, no? Para dun sa mga supporters ni VP Sara na nag-worry po, no? Kasi just in case, let's say, matuloy ito impeachment, the worst that could happen is matanggal siya sa pwesto. Pero meron po bang chance na mag-face siya ng criminal charges? Ayan na, mga kaibigan, Ito pong importanteng mahalaga ho na mapakinggan nyo ho ito. Ito pong nagsasalita, itong si Congressman Loestro, dahil isisiwalat nyo po dito sa bandang gitna ng ating tinatalakay ay ang biglang pagbaba sa pisto, pag-resign ni Sara Duterte, ay bibigyan po ng linaw dito sa pagtatalakay ni Congressman Loestro. Ito po. impeachment, the purpose of impeachment is, the principal purpose of impeachment is the removal from office, no? Pero just like any other case, mayroon po itong administrative aspect, mayroon din po itong criminal aspect. So, we will see from the progress of the impeachment process if after its conclusion ay meron pa ring basis to pursue an administrative complaint or a civil complaint or even a criminal complaint. But of course, we know na... Ayan, mga kaibigan, ay malinaw po diyan itong binabanggit ni Congressman Loestro na mangyayari ho dito kay Sara Duterte. Ito pa, mga kaibigan, patindi ng patindi ang isisiwalat ni Congressman Loestro tungkol dito sa biglang pag-resign ni Sara Duterte. Bibigyan po ng linaw kung ano ang mangyayari pa dito.
kapag may criminal aspect ang isang violation ng batas, it always entails penalty. Pero, ma'am, follow up dun sa question ni Chiki. Ano mangyayari kung halimbawa, ang naging senaryo mag-resign si VP Sara instead na hintayin niya na matapos yung impeachment process? What will happen? My personal take is this, no? There are two particular prayers in the impeachment complaint. One is the removal from office, and two is the perpetual disqualification to hold office, no? Kung mag-resign ang ating Vice Presidente, I understand that the removal from office will become moot and academic already. Dahil sino i-remove mo kung nag-resign na nga. But with respect to the second prayer, it is my humble submission, kailangang ituloy ang impeachment trial para magkaroon ng determination whether she will be meted with perpetual disqualification to hold office as well. Ayun mga kaibigan, malinaw ho ang sinabi nitong si Congressman La Luistro doon sa kung halimbawa siya ay mag-resign at bumaba sa pwesto ng kusa ay patuloy pa rin ang impeachment na tatalakayin para hindi siya makahawak ng anumang posisyon sa gobyerno habang buhay, mga kaibigan. So, sandali, baka mayroon pa sinasabi siya dito. O ngayon hayaan natin mag-travel na ito. Ayun, wala na. Hindi pa uwi, So, ayan po mga kaibigan, shoutout po sa lahat. At napakainit nga pong usapin at maugong at isang taktika, strategy ang gagawin di umano nitong kampo ni Sara Duterte. Katulad nga ho ng naipaliwanag ni Congressman Luistro, kahit anong gawin pa ni Sara Duterte na biglaan na pagbaba sa pwesto, kung bababa ay magkakaroon pa rin at patuloy na ang impeachment para matalakay itong kanyang nakapaloob sa impeachment. Siyempre yung pag-disqualified sa kanya habang buhay na hindi makakahawak ko ng posisyon sa gobyerno. So any reaction, mga mahal kong taga-subaybay, kayo po ba ay naniniwala dito sa kay Sara Duterte na pinapakalat niya na wala siyang kasalanan, mga mahal kung taga-subaybay? Kung ano man po ang inyong salubin, diyan sa comment section, inaanyayaan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Mamaya ho ay ihatid ko po sa inyo itong mainit-init pa na magkakaroon ho. Nagkaroon ho ng press conference si Sara Duterte at ihatid ko po sa inyo ang mga mainit na highlight po dito, mga kaibigan, sa susunod nating vlog. So maliwanag po dito, mga mahal kong taga-subaybay, Sara Duterte. Itong si Sara Duterte ay nahihirapan na, hindi ho nakatiis. Bigla ang pagbaba sa pwesto, bigla ang pag-resign ay mangyayari ho, mga kaibigan, kung ito ho ay nagbago ang kanyang kaisipan, mga mahal kung taga-subaybay. So hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news, katulad nga po ng nabanggit ni Congressman Luistro. Biglaan, ay biglaan na pagbaba ni Sara Duterte sa kanyang pwesto o pag-resign sa kanyang pwesto ay pwede yung mangyari ayon kay Congressman Luistro, but patuloy pa rin ang paglilitis sa kanya. Disclaimer lang ho, hindi po bumababa pa sa pwesto itong si Sara Duterte, but maugong at matunog. Isa sa mga strategy na gagawin ni Sara ay pagbaba ng kusa sa pwesto, pag-resign sa pwesto, para hindi siya mahatulan sa Senado, at nang sa ganon ay makakandidato siya bilang presidente sa darating na halalan. Iyan po ang umuugo ngayon, mga mahal kong taga-subaybay, at abangan po natin kung ito ho
ay magkakatotoo. Ba't yung iyan hong mga yan ay mga nagbabatay po tayo sa mga binitawan ni Congressman Luistro diyan po sa interview na yan. Muli po maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Bye-bye. Palakpakan.